Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Pinagpalang araw sa inyo mga kabangers at sa lahat ng mga kayanggaw. Ganon din kay Kabanong na magbibigay ng buhay sa kwento kong may bahid ng kagat ng pangil ngayong araw. Kung minsan, kailangan mong magpanggap na tanga at walang alam para malinlang mo ang kalaban. Pero papaano kung sa pagpapanggap mo ay malagay ka sa tiyak na kapahamakan? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagpapanggap o paninindigan ng peking katauhan para sa tiyak na tagumpay ng laban? Tawagin niyo na lamang akong Jude. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. O sige na mga kasama, dito kami ni Juan dadaan. Siguraduhin niyong mahanap niyo yung kuta ng mga aswang bago pa madagdagan na naman ang kanilang mabibiktima na babae. O sige, mauna na kami sa inyo. Kita-kits na lang tayo sa katapusan nitong buwan kung hindi kayo magiging konsumo ng aswang. Ingat! Ikaw talaga, Juan. Huwag mo nang takutin yung mga kasama nating santigwar. Kaya palit yung mga miyembro natin kasi wala nang sumasali sa panunugis dahil tinatakot mo eh. Hindi yung pananakot no, babala yun. Mas mabuti nang alam nila kung gaano kalupit yung mga aswang. Kita mo naman, may isang baryo na naman ang nilusob ng mga hinayupak na yun. Babae pa talaga ang trip nilang konsumo ngayon Hindi, nagkakamali ka Juan. Ha? Ang ibig mo sabihin? Mukhang iba kutob ko sa mga nangyayari ngayon eh. Bakit? Katakataka kinikilos sa mga aswang na yan. Bakit mo naman nasabi na may kakaiba sa kinikilos nila? Mukhang may mas malalim pa na dahilan kung bakit mga babae lang ang dinudukot nila. Alam mo naman yan pre. Sa napag-aralan natin bilang santigwar na manunugis, mas lalong lalakas ang aswang kung babaeng kinakain nila. Dahil ang babae ay may kakayahan na magdalang tao. Banalang matres ng mga babae pre. Malakas ang kutob kong buhay pa sa ngayon ang mga babaeng dinukot nila Sana ganun nga. Sa dami ng babaeng dinudukot nila linggo-linggo, wala man lang bangkay na natatagpuan May pinaplano ang haring aswang na yan at kung ano man yon, dapat nating mapigilan yon. Kainis! Yang mga aswang na yan hindi talaga sila maubos-ubos Kahit noon pa siguro nasa itlog pa ako ng tatay ko, nandyan na yung mga yan Walang kamatayan ng mga nilalang na yan. May iba nga dyan, mas matanda pa sa tatay mo, no? Sa bagay, may punto ka. Ay, teka lang. Pasokol lang ng pasokol nitong dinaraanan natin ngayon, Maging alerto ka. Ganitong mga klaseng lugar ang madalas dinaraanan ng mga aswang, Masukal at hirap maabot ng sinag ng araw. Nakamasid na nga ako sa gilid-gilid, kanina pa. Sana naman ligtas lang yung ibang kagrupo natin. Huwag mo na silang alalahanin, no? Nagsana yung mga yon. May alam ang mga yon sa panunugis. Kahit na. Madami sa kanila mga baguhan pa lang sa pakikipagpambuno sa mga aswang Ay, teka lang. May kumagalaw. Ha? Saan? Nandyan sa harap natin. Diyan sa may talahiban. Napansin kong gumalaw yung talahib kanini. Akala ko matatagalan pa tayo Hindi pa nga tayo nakakarating sa isang sitio o baryo. May aswang na tayong makakasagupa dito sa daan. Huwag yan. Gumalaw na naman pre. Kumpirmado. May nilalang na nagtatago sa talahib na yan. Sige, sandali. Lalapitan ko. Huwag kang padalos-dalos pre. Lapitan na natin. Kung aswang man yan, hindi yan makakaporma sa akin, no? Ako pa. Ako na to, no? Si Jude, manunugis. O dahan-dahan lang tayo. Hindi natin alam kung ilan silang nagtatago dyan. Sus, wag na. Lalapitan ko na. Wag, teka lang. Bakit na naman? Kinakabahan ako
Ayan ka na naman sa kaba-kaba mo eh. Nakakakaba naman talaga eh. Ay naku, tiyak ka na nga lang. O yan, gumalaw na naman. Hindi natin malalaman kung aswang o ano yan eh. Kung hindi natin lalapitan at titingnan. Huli ka! Ay, ano ba yan? Ha? Aswang! Huwag niyo po akong sasaktan. Inosente po ako. Nak ng tokwa. Hindi naman to aswang pre. Uy, huwag kang pakampante pre. Aswang yung bakla na yan. Hindi ako aswang no. Kung di ka aswang, bakit duguan yung damit mo? Maniwala kayo sa akin. Inosente ako. Bakit nga nagtatago sa talayban? Kasi may mga humahabol sa akin. Kagabi pa ako takbo ng takbo eh. Sinong humahabol sa'yo? Baka hindi niyo ako paniwalaan kagaya ng mga manlalakbay na nakasalubong ko. Magsabi ka na nga lang kung sino humahabol sa'yo. Mga aswang. Ano? Aswang? Hinahabol ka ng aswang? Galing na ako sa kuta nila eh. Nakatakas lang ako. Ayun. Bakit parang nagliwanag ang mga mukha niyo nung binanggit ko ang aswang? Bakit parang masaya pa kayo? Siguro, aswang kayo no? Hindi. Hindi kami aswang pero ang mga aswang mismong hinahanap namin. Hinahanap niyo ang mga aswang? Oo, tama narinig mo. Hinahanap namin ng aswang. Ha? Bakit? Sino ba kayo? Mga manunugis kami. Manunugis? Mga grupo ng tao na kumakatay ng aswang. Manunugis ang tawag sa amin. Pero may abilidad din kami ng pagiging santigwar. Ibig sabihin, hindi niyo ako sasaktan? Bakit ka naman namin sasaktan? Masaya nga kaming nag-cruise ang landas natin eh. Ha? Sabi mo di ba, nakatakas ka galing sa kuta ng mga aswang? Oo. Pwes, ikaw ang kailangan namin. Ituro mo sa amin kung nasaan ang kuta ng mga aswang na yan. Kami nang bahalang pumuksa sa kanila. Ha? Baliw na ba kayo? Gusto niyo pumunta sa mismong kuta ng mga aswang? Hindi niyo alam mo sinasabi niyo, no? Mga mababangis sila at makapangyarihan. Yung kana kamay pa nga lang yung nakita ko pero napakalakas na niya. Paano pa kaya kayo? May kahinaan din ng mga aswang na yan. Kaya ituro mo na lang sa amin ang kuta nila. Ayoko. Ayoko na makabalik pa doon, no? Bakla. Ano? Ano nga pangalan mo? Delilah. Delilah. Kung ituro mo na lang sa amin yung kuta ng aswang, mapupuksa namin yon at wala na mabibiktima pa ang mga aswang na yan. Pero, hindi kayo mananalo sa kanila. Alam ko kung gaano sila kalakas eh. Galing na ako doon. Dapat, lumayo na tayo sa lugar na to hanggat maaga pa. Wag na nga lang pre. Iwan na lang natin ang baklang yan. Mukhang kahit anong pilit natin sa kanya eh, hindi niya ituturo ang kuta ng mga aswang. Pabayaan na lang natin siya. Dumiretso na lang tayo sa paglalakbay natin. Delilah, huling pagkakataon na to ah. Ituro mo sa amin ang kuta ng mga aswang. Hindi ka naman namin ilalagay sa kapahamakan eh. Ayoko. Isang kaibangan ang bumalik pa doon. Ayoko nga. Ayoko bumalik pa doon. Kung ganon, ikinagagalak naming makilala ka, Delilah. Pero hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Sige na, aalis na kami. Tara na paring Jude. Wala tayong mapapala sa isang duwag na baklang yan. O paano, mauna na kami Delilah. Mukhang hindi na namin mababago ang isip mo eh. Okay, tika lang. Tutuloy talaga kayo? Iiwan niyo ako dito? Di ba sabi mo ayaw mong bumalik doon? Wala kasi sa plano namin ang umatras sa misyon na ito eh. Kaya mag-ingat ka na lang dyan, Delilah. O paano, tutuloy na kami. Teka lang, sandali. Sige na nga, sasama na ako. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo. Baka kasi nagkamali lang ako ng rinig eh. Ang sabi ko, sasama na ako. Sasama ka na? Bigla yatang nagiba yung ihip ng hangin. Ayoko maglakad na mag-isa eh, kaya ituturo ko na lang. Ituturo ko kung nasan yung kuta ng mga aswang. Kaya kung ayos lang sa inyo, sasama sana ako. Ayun, madali ka naman palang kausap eh. Ano pang hinihintay mo? Tayo na dyan, magsimula na tayo maglakad. Tamang desisyon mo, Delilah. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ka namin pababayaan.
Isang kakaibang tagpo ang nangyari na maghiwa-hiwalay kami magkakagrupong santigwar para tumugis ng aswang, Kabanong. Isang bakla ang nagngangalang Delilah ang natagpuan namin ng partner kong si Juan na siyang magtuturo sa amin kung saan matatagpuan ang kuta ng mga aswang. Sa aming paglalakbay, ay marami din kaming natuklasan na katangian ng aswang na isinuwalat ni Delilah sa amin. Ano? Grabing revelasyon naman yan. Napaso tuloy ako sa kape ko. Nagsasabi ako ng totoo, no? Ang pinuno ng mga aswang ay mahilig mambabae. Kaya pala halos babae lang mga nawawala sa mga karatigbayan. Ang totoo niyan, pagkatapos niyang pagsawa ng mga babae na binihag nila sakalang nila kinakain ng mga ito, no? At paano ka naman napunta sa kuta nila, Delilah? Kasi nagtatrabaho kasi ako sa isang painuman sa beer house. Dahil sa kolorete ng mukha ko, ayun, napagkamalan akong babae ng kanang kamay ng pinuno ng mga aswang. Kaya sinakay niya pati ako sa kulungan ng mga bihag nila. Ang saklap naman ang pinagdaanan mo. Pero mukhang may naisip na akong paraan para makapasok tayo sa kuta ng mga aswang. Ha? Ano naman? Ikaw, Jude, mukhang ayos ang hugis ng katawan mo eh. Ha? Anong ako? Bakit ako bang nasa plano mo? Sabi nitong si Delilah, mahilig sa babaeng pinuno ng mga aswang, di ba? Oo, correct ka dyan, Juan. Paring Jude, naiisip mo ba yung naiisip ko? Ha? Yung kislap ng mga mata mong yan, Juan? Alam ko na yan. Pare, pagkakataon na to. May pagpipilian pa ba tayo? Hindi ko kayang pinagagawa mo, Juan, no? Naalala mo nung pumuksa tayo ng tiyanak dun sa kabilang nayon. Gayang-gaya mo nga yung boses babae nun eh. Kaya napaamo mo yung tiyanak nung nagpanggap kang isang ina na namatayan ng anak. Kaya kung nagawa mo yun noon, tsaka kung magagawa mo rin yun ngayon. Ewan ko sa'yo, Juan. Delilah. Ano yung nakasilid dyan sa bag mo? Mga gamit ko. May pangkolorete ka ba sa mukha dyan? Oo naman. May makeup pa ako dito, no? Ayos. Umaayon na talaga sa atin ang panahon, pre. Magagawa mo to. Pwedeng ako mag-makeup sa'yo. Pre, mas mapapadali ang pagpuksa mo sa haring aswang pag nakapasok ka na sa kuta niya. Isipin mo, hindi ka lang basta-basta makakapasok sa kuta niya. Kung hindi, makakalapit ka pa sa mismong hari ng aswang. Pwede mo naman gamitin ng pulbura ng pampawala ng pang-amoy para hindi niya matunugan na hindi ka aswang eh. Ano ba yan? Hindi naman to panghabang buhay eh. Hindi nga siguro tayo aabutin ng isang linggo doon at malilipol na natin yung buong lahi ng aswang sa kuta nila. Ay nako, sige na nga. Basta tulungan niyo akong magmukhang babae ah. Ayos to, mas mapapadali tayo dito. Delilah, ikaw na bahala sa kolorete niya sa mukha ah. Panigurado namang may madadaanan tayong nagtitinda ng damit eh. Kung lalakad tayo pa timog, makakadaan tayo sa isang bayan. Pwede kayong mamili ng pambabaeng damit doon. Kung ganon, magsimula na tayo sa paglalakad. Paggabi na din delikado kung dito tayo magpapalipas ng gabi. Sige. At saka, Delilah. Ano to? Proteksyon yan. Pag suot mo yan, hindi ka maaamoy ng mga aswang. Makakatulong yan sa'yo para hindi ka matunton ng mga aswang na naghahabol sa'yo. Pag nagkaroon kasi ng pagkakataon na pumunta kayo sa isang lugar, malaki ang tsansa na maamoy ka nila kasi pamilyar na sila sa amoy mo dati nung bihag ka. Maraming salamat dito ha. Kagaya ng sinabi ni Delilah ay nilakbay namin ang daan patimog para marating ang sambayan kung saan marami ang mga tindahan na nagbebenta ng damit pambabae. Dahil na din sa may kaliitan ng katawan ko at payat ito, ay hindi kami nahirapan na maghanap ng damit para sa akin. Nagawa ko ng magboses babae noon kaya ang tanging kulang na lang para maging ganap ang pagpapanggap ko bilang babae ay ang kolorete sa muka. Nang maging ayos na ang lahat na ayon sa plano namin, ay kaagad naming tinungo ang baryong sinasabi ni Delilah na kuta ng mga aswang. Pambihira, ang sikip naman ng palda na napili mo, Juan. Pag nagkabulilyaso hindi ako makakatakbo nito na maayos eh. Ayos na ayos yan. Sexy ka nga tingnan dyan eh. Ayan. Sa baryo na yan.
Diyan naglulungga ang mga aswang. Diyan? Ang dami pala nila. Hindi lahat ng nakatira diyan, aswang. Walang nakakalam sa kanila na ang may-ari ng malaking painuman na yan eh. Ayun, nakikita niyo ba yon? Yung malaking parang kainan na yan? Oo, sa loob niyan ay isang painuman. Ang may-ari niyan mismo ang pinuno ng hukbo ng mga aswang. Nung patakas na ako, humingi ako ng tulong sa kanila pero hindi sila naniniwala sa akin eh. Nagbabalat kayo kasi ang pinuno nila bilang isang napakabait na negosyante. Sa tuwing may mga nangangailangan sa baryo na yan, sa pinuno sila humihingi ng tulong at hindi din nabibiktima ang mga nasasakupan ng aswang na yan dyan mismo sa baryo na pinagkukutaan nila. Tuso ang pinuno nila kung ganun. Mahihirapan tayo paring Juan. Hindi lang aswang ang maaaring kumalaban sa atin sa lugar na yan eh. Kung hindi, pati din yung mga normal na taong naniniraan sa baryo. Pero tulad ng sabi ko, salat sa babae ang pinuno ng mga aswang. Mahilig siya sa babae eh. Ang patago nilang ginagawa ang mga kasamaan nila. Sa ilalim ng kainan na yan, may underground. Doon sila mismo nagkakatay ng mga biktima nila. Kung ganon, dapat may kakampi tayo sa mga taga-baryo na yan. Kailangan natin magpanggap na bagong lipat na pamilya nang sa ganon eh, may kapitbahay tayong pwedeng maging malapit. Kahit isa lang. Ayos na yun para may makunan tayo ng impormasyon sa pang-araw-araw. Oo, tama ka dyan. Pero makikilala nila ako pag nakita nila ulit ako sa baryo na yan eh. Yan eh kung wala kang babaguhin sa sarili mo. Ha? Anong gagawin mo? Di puputulin ko yung buhok mo at simula ngayon, tinatanggal na kita ng karapatan na magsuot ng whole dress. Magpapantalon at t-shirt ka na simula ngayon. Ay, Diyos ko! Puputulin mo tong buhok ko? Kaya anong pipiliin mo? Ang magti sa 7-7 na buhok o maging konsumo ng aswang sa baryong yan? Upang mas makumbinsi namin ng mga taong naninirahan sa baryong pinagkukutaan ng mga aswang na bago lang kami sa nasabing lugar, ay kinailangan din naming ibahin ang itsura ni Delilah. Ginupitan namin ang mataas nitong buhok at nagdamit ng panlalaki na din ito. Pagkatapos ay kaagad na kaming naghanap ng mauupahan sa lugar para maging pansamantalang tirahan namin sa baryo habang minamanmanan ang kilos ng haring aswang sa lugar. O yan, ayos na. Simula ngayon, Delilah, ikaw ang bubuhay sa katawan ni Jude ah. Si Delilah ang magiging si Jude. Manunugis at ikaw naman paring Jude, ikaw ang magiging Judy. Jude meet Judy. Judy meet Jude. At ako naman ang inyong matalik na kaibigan, si Juan. Oh, ayos ba? Ayos na ba talaga tong forma ko? Hindi ba talaga ako makikilala ng mga humahabol sa akin? Huwag ka na pag-alala. Ibang-iba ka na sa tingin ngayon, Delilah. Dapat, pare na rin ang tawag ko sa iyo eh. Ay, ano ba yan? Nakakasiwa naman yung pare mo, Juan. Dapat masanay ka na, no? Parang nagpapawis na yung singit ko sa suot ko eh. Tisi mo yan, paring Jude. Mabuti pa, maghanap na tayo ng mauupahan para naman masimulan na natin yung plano natin. Mabuti pa nga. Sa kantong ito marami akong nakitang bahay na may maraming kwarto. Malakas ang kutob kong paupahan ng bahay na yon. Kung ganon, simulan na natin ang operasyon. Pagpasok namin sa baryo ay ramdam namin ang tensyon sa bawat bahay na dinaraanan namin kabanong. Nakakunot ang mga noon nito habang tinititigan kami na masama. Sa kabutihang palad ay nakahanap din kami ng isang bahay na uupahan. Doon ay may nakilala kaming isang bata na nagbebenta ng isang banal na tubig o sa ibang salita ay holy water. Ayos na din tong bahay na inuupahan natin. Medyo malayo sa mga bahay-bahay. Kung mag-uusap tayo dito, wala makakarinig. Pwede bang tanggalin ko na tong kolorete sa mukha ko? Nangangati na yung balat ko eh. Di tanggalin mo na. Matutulog na din naman tayo eh. Ay, buti naman. Makakapagbihis na din ako ng damit panlalaki. Hala, may malakas ako malubog sa may bubungan. Juan, alam ko, hindi hayop yung nasa bubong. Sa bigat ba naman ang yabag niya eh. Aswang ang isang yan. Ang buntot pagi ko. Ako nang pupuksa sa aswang na yan. Oh, eto na pre. Itong buntot pagi mo. Lalabas lang ako ah. Huwag muna kayong lumabas.
Papakiramdaman ko muna kung ilan sila sa labas. Hindi natin alam. Baka hindi nag-iisa ang kumag na yan. O sige pre, magbigay ka lang ng senyales ha. Oo sige. Ay pre, Ano? mag-iingat ka. Hanggat maaari, huwag kang magtawag ng atensyon sa mga tao ha. Malalagay sa alanganin ng plano natin. Oo, alam ko yon. Mag-iingat ako. O sige na. Hoy! Sino kumang nasa bubong? Namali ka yata ng bahay na aaswangin ah. Walang buntis dito. Maya-maya'y narinig nila ang isang malakas na pagbagsak ng isang mabigat na nilalang sa lupa. Mabuti naman bumaba ka. Maya-maya'y umangil siya ng napakalakas. Isa ka palang sungil ah. Pwes, ipakita mo sa akin ang lakas mo. Muling umangil ng napakalakas ang aswang. Kagad akong sinunggaba ng aswang na sungil at hinampas ko naman siya ng buntot pagi na hawak ko. Napatras ito, hawak ang bahagi ng kanyang katawan na tinamaan ng isang buntot pagi. Ramdam kong mas lalong nag-init ang ulo nito dahil sa sakit na tinamo. Bago pa man ito makabawi ng lakas, ay dali-dali kong kinuha ang punyal na nasa bulsa ko palagi at itinara ko ito sa dibdib ng sungil. Hindi na ito nakagawa pa ng ingay at unti-unting nangisay. Maya-maya. Oh, tapos na? Hindi ko na pinatagal pa. Baka kasi may makakita eh. Sungil yung nagtangkang manggulo sa atin dito. Ha? Sungil? Nako, mapapaaway pala tayo sa aswang na mukhang unggoy nito. Mga sungil pala sila rito. Tapos may gana pa yung pinuno nila na mambabae. Kawagis naman pala nila unggoy. Sinabi mo pa. Nako, sa palagay nyo ba? May nakapansin na sa mga kilos natin? May nagdududa na ba? Malabong ganun ang nangyari, Delilah. Hindi pa nila tayo natutunugan pero yung isa kanina nagmamasid yun at may balak tayong biktimahin dahil baguhan lang tayo dito sa baryo. Sungil ang tawag nyo sa kanila? Yung bang tawag sa lahi nila? Mga aswang ang sungil. Malalakas. Kahit pa lakas ng mutya ng kalabaw, kayang tapatan ng mga yan. May wangin sila ng unggoy pero di hamak na mas mataas ang pangil nila at may mga mapupulang mga mata. May hilig ang mga aswang na yan na maghamon ng palakasan sa umaga. Kaya pala nung biyag pa nila ako, ang hilig-hilig nilang makipagpunong braso. Normal na talaga sa kanila mga bagay na yon. Bukas na bukas din maglilibot kami nitong si Delilah. Maghanap kami ng mga taong may kahina-hinalang lakas sa baryo na ito. Pero mag-iingat pa rin kayo ha. Oo naman. Oh, aalis ka na naman? Hindi. Ililibing ko lang yung katawan ng sungil na nasa labas. Para walang makakita. Pagdududahan tayo ng mga aswang pag nalaman nilang malapit sa bahay natin ang bangkay ng kalahi nilang natagpuan na patay. Tutulungan na kita sa paglilibing. Ako din. Tutulong ako. Nilibing namin ang katawan ng sungil na aswang na napatay ko sa gabing yun, Kabanong. Kinabukasan ay kaagad na may balitang nasagap si Delilah na may nawawalang taga-baryo at yun ay ang mismong asawa ng may-ari ng bahay na inuupahan namin. Hindi din namin inaasahan na makakasalamuhan namin mismo ang kanang kamay ng pinunong aswang. Ano daw ang balita? Bakit nagkakagulo mga tao sa may kabilang kanto? Paano? May nawawala daw kasing lalaki. Ang asawa na may-ari ng bahay na inuupahan natin. Kagabi pa daw hindi umuuwi eh. Nako paring Jude, mukhang yun yung kinatay mo kagabi ah. Shh! Yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo eh. Grabe, ang ganda mo talaga ngayong umaga pre. Maayos ka nga. Maya-maya'y isang sigaw ng batang lalaki ang kanilang narinig. Ay, ano yun? Narinig niyo ba yun? Sigaw yun ng isang batang lalaki ah. Naku, puntahan natin baka napano na yon. O dali, bilisan natin. Mukhang dito nang galing ang sigaw ng bata eh. Hindi kaya nabiktima siya ng aswang? Biktima ka dyan. Tirik na tirik ang araw oh. Daan-daan naman kayo sa pagtakbo. Ang hirap tumakbo ng nakatakong no? Hubarin mo na lang kaya yan. Total may manicure naman yung paa mo eh. Kaya nga mas doble yung sakit eh. Nakatakong na ako. May sugat pa yung gilid ng kuko ko dahil sa manicure. Yung paa mo kasi ang daming kalyo. O dali, aalalayan na lang kita sa pagtakbo. Huwag mo na lang akong hilahin. Teka lang.
Aray! Hala, Juan! Si Judy nadapa! Ano ba yan? Bakit ngayon pa? Ayos ka lang ba, miss? Judy, ayos ka lang ba? Sabi ko sa'yo, hinay-hinay lang eh. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Delilah at kung bakit pinandilatan niya ako, pero naging sinyalis yun para sa akin na ibahin ang boses ko at gawing babae. Hindi ko pa man nakikita ang pagmumukha ng lalaki ay ramdam ko ng aswang ito dahil kumulo ang langis na meron sa bulsa ng palda ko. Kagad kong itinuwid ang tayo at nagpanggap na ayos lang. Miss, tinatanong kita kung ayos ka lang. Oo, ayos lang. Talaga ba? Oo naman, medyo nadapa lang ako eh. Nagmamadali kasi ako. May narinig kasi akong ingay dun eh. Hoy, ikaw! Lalaki! Ha? Ako? Oo! Ano nangyari dyan sa may kabilang kanto? Bakit ang daming tao na nagkukumpulan? Ha? Hindi ko pa natitingnan eh. Nadapa kasi itong kasama ko kaya hindi ako nakatuloy. Miss, maiwan na muna kita Sige, ayos lang. Ay, ang lalaking yon! Oo, alam ko. Aswang siya. Kumulo yung langis ko nung lumapit siya sa akin eh. Hindi yan ang sasabihin ko. Ano? Siya ang kanang kamay ng pinuno. Yung lalaking yon? Bakit ngayon mo lang sinabi? Di mabubililyaso tayo kapag sinabi ko kanina na nandito siya. Ay, oo nga naman. Shh! Huy, Juan! Ano? Sundan natin yung lalaking yon. Kailangan kong mapalapit sa kanya. Ha? Bakit? Siya daw yung kanang kamay. Siya ang magiging susi sa tagumpay ng misyon natin. Magagamit ko siya para mapalapit sa Haring Aswang. Dito. Pag dito tayo dumaan, hindi niya tayo mapag-aalata na sinusundan natin siya. Ano kaya yung kaguluhan na meron dyan sa kanto na yan? Daming gulo naman sa baryo na to. Doon sa kabila, meron din. Tapos dito naman. Baka nakakalimutan mong ang nawawalang lalaki na pinagkakaguluhan sa kabilang kanto kagagawan mo. Niyari mo kagabi. Ay, oo nga pala. Munti ko na makakalimutan. Judy! Tingin sa kaliwa! Umilag ka! Isang malakas na tunog ng isang mesang nasira ang kanilang narinig. Wow! Ang astig ni ate! Nasilag niya yung mesa! Nang sumigaw si Delilah na umilag ako, ay nakita kong may isang mesa sa ere na papalipad sa akin. Kagad ko itong sinalag at nagpakawala ako ng malakas sa suntok. Dahilan para magiba ko ang mesa. Dahil dito ay natawag ko ang atensyon ng madla at nagpalakpakan sila sa nasaksihang pagsuntok ko sa mesang tatama sana sa akin. Ngunit ang pangyayari ding yun ay ang magiging dahilan ng pag-init ng dugo ng nasabing kanang kamay ng pinunong aswang at hahamunin ako nito sa bunong braso. Grabe ka, Judy! Mga kaibigan, ang babaeng nagpatibok sa puso kong si Judy, isang babaeng napakalakas! Tunog ng malakas na palakpakan ng kanilang narinig. Tingnan niyo Napatumba ko din yung lasinggerong nanakit ng bata. Tingnan niyo! Grabe ka ate! Maganda na, malakas pa! Tingnan niyo Buti naman at ayos ka lang, Judy. Maraming salamat. Naku, tama na yan. Huwag yun na akong palakpakan. Ano ba? Nakakaya naman. Ayos lang yun. Tama na. Hoy! Nandito ako Hala, nagalit na naman siya. Manahimik ka bata! Mainit ang ulo ko Patay! Galit na talaga siya. Kayo mga taga-baryo, wala talaga kayong kwenta Hindi niyo malang ako pinasalamatan sa pagpapatulog ko sa lasinggerong nanakit ng bata. Mas nakatuon kayo sa... Ikaw! Ikaw yung lampang babae na kanina nadapa. Di ba? Ikaw yun? Itong babaeng to talaga ang pinapalakpakan nyo dahil sa pagsalag niya sa lamesa? Marupok naman yung mesa na yun Kaya madali lang talaga masisira yan. Nakakamali ka po, Kuya Jackson. Nakita ko kanina yung pagsalag ni ate. Ganun Wata! Wata! Ganun yung pagsalag niya. Malakas talaga si ate.
Ate, ano nga palang pangalan mo? Ako si Judy. Si Ate Judy ka pala. Ang lakas mo, astig! Mas malakas ako kaysa sa babaeng yan. Kita niyo oh. Hoy, ikaw babae ka. Ha? Ako? Hinahamon kita sa isang bunong braso. Kuya Jackson, pumapatol ka sa babae. Manahimik ka! Ano, narinig mo ba ako? Hinahamon kita ng bunong braso. Pasensya ka na. Mukhang wala akong sapat na lakas para talunin ka. Tama naman siya bata. Mas malakas siya sa akin. Huwag ka pong panghinaan ng loob, ate. Malakas ka. Ako mismo nakita ko yun. Kaya sige na, makipagpambuno ka na. Makipagbunong braso ka. Makikipagpambuno na yan. Ako? Makikipagpambuno? Nalagay ako sa alanganin ng mga sandaling yon, Kabanong. Kung kaya't nakipagpambunong braso ako laban sa kanang kamay ng sinasabing pinunong aswang ni Delilah na si Jackson. At sa araw ding yon ay natalo ko sa bunong braso si Jackson dahilan para bansagan ako nito na babaeng mayabang sa baryo. Naghiyawan ng mga tao. Halika dito! Simulan na natin! Sige. Simulan na natin ha! Heto. Pagkalapat ng mga siko ko sa mesa ay kaagad na hinawakan ni Jackson ang mga palad ko. Maigpit niya itong hinawakan at pagkatapos ay pilit nitong pinapatumba ang braso ko pero itinuon ko lahat ng lakas ko sa mga paa ko at tumugot ang buwelo mula rito at mariin na pinigilan ng puwersa na galing sa braso ni Jackson. Nilakasan ko ang paghila ko sa mga braso ni Jackson hanggang sa tuluyang ko itong napatumba. Hiyawan ng mga manonood. Ayan, panalo si Ate Judy. Astig! Kainis! Ikaw na babae ka ha? Bagong lipat ka lang dito sa banyo pero nagmamagaling ka na. Mayabang kang babae ka. Naku, hindi Nagkakamali ka. May araw ka rin sa akin. Teka lang, huwag ka munang umalis. Teka lang, hoy! Pabayaan mo na siya, ate. Ito talagang unang beses na natalo siya sa bunong braso para kasing galit siya Pabayaan mo na. Pero ate, ang galing mo talaga. Appear! Kinagabihan naman ay napag-usapan naming tatlo ang mga nangyari nung araw na yon. Mas nakaagaw pansin din kasi sa akin ang batang lalaki na nagtulak sa akin na makipagbunong braso ako. Hindi ko na kasi natanong pa ang pangalan ng bata at inalala ko ang kaligtasan niya dahil baka siya ang pagbuntunan ng galit ni Jackson dahil sa pagkatalo nito sa akin sa bunong braso. Tapos ka nang magilamos dyan sa banyo, pre? Eto. Patapos na. Pabot nga sa akin yung pamuna sa muka. Eto. Kainis yung tabachoy na yun no? Yung kanang kamay ng pinuno. Hindi ba, Delilah? Oo, siya. Hindi ako pwede magkamali. Sa mga tauhan ng pinuno, ay siya din ang mahilig makipagbunong braso sa mga kasamahan niya. Madalas kasi siyang magpakitang gilas sa mga kasamahan niya dahil siya ang pinakamalakas dito. Malamang, ngayon nagngangalaiti yun sa galit. Ayaw nun na matatalo siya ikaw kasi pre, nakakalimutan mo kanina na dapat mahinhin ka. Kung hindi ko sinalag yung mesa na yon, di sira din yung mukha ko. Sa bagay. Paano ba yan? Napasubo pa tuloy tayo. Imbis gusto ko sanang mapalapit sa Jackson na yun Sa mga nangyari parang hindi na yata ako makakalapit pa sa pinunong aswang. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Pwede naman ako mamasukan sa kainan na yun Pwede ako maging serbidor o kaya maging boy lang dun. Ako din, pwede ako pumasok bilang manikurista doon sa may kabilang kanto. Nang sa ganun may mga taong magiging kaibigan ko rito sa baryo. Malaking tulong na din kasi yun kung sakali. Mas marami tayong malalaman na kaganapan dito sa baryo. Pero yung bata kanina, yung bang batang lalaki? Yung number 1 supporter mo? Bakit? Hindi kaya manganib yung buhay ng batang yon? Para kasing pikon na pikon din sa kanya yung Jackson na yun Hindi ko na din napansin kung saan pumunta yung batang yun nung magsiuwian na yung manonood nyo sa bunong braso Ay nako, bad trip talaga tong araw na to.
nabangasan patuloy akong babaeng mayabang dito sa baryo. Mas lalo lang akong pag-iinitan ng mga sungil na yan eh. Baka bukas makalawa, uhupa din yung galit ni Jackson na yun sa'yo. Parang natalo mo lang siya sa bunong braso eh. Di naman yun malaking bagay. Duda akong ganyan na mangyayari. Nasa ugali na ng mga sungil na malaking bagay sa kanila ang lakas nila eh. Dadamdamin niya ang nangyari. Gaganti yung Jackson na yun sa akin. Nagdaan ng mga araw na wala ng gulo sa baryo, pero nakakatakot ang katahimikan ng lugar dahil hindi namin alam kung ano ang mga ikinikilos ng mga hayok sa laman na nagtatago sa mismong baryo. Ganun pa man, umayon ang lahat sa plano. Nakapasok si Juan bilang serbidor sa kainan mismo na pagmamay-ari ng pinunong aswang na hindi pa rin namin tukoy ang tunay na pangalan. Si Delilah naman ay namasukan bilang manikurista at paminsan-minsan ay may mga balitang dinadala sa bahay na tinutuluyan namin. Oh, Juan, nandito ko na pala. May dala akong karne. Galing to sa kainan nila. Parang normal lang naman yan na karne ah. Hindi. Pansin ko kanina, may ibang mga customer na hindi nila pinapabili pag tinuturo nila ang karneng to. Malakas ang kutob kong hindi ordinaryong karne na to eh. Malalaman natin yan pag nilagyan natin ng kalamansi. Mag-iba itsura ng karning yan. Si Delilah ba, nakauwi na? Hindi pa eh. Wala siya dun sa pinagtatrabahuan niya eh. Pinuntahan ko kasi siya nung pauwi na ako dito. Baka naglibot-libot lang yon. Naghahanap ng chika. At saka nasabi din pala niya kanina na may pinapasuyo siyang makeup sa isa sa mga kasamahan niyang bakla na pupunta sa bayan. Paubos na kasi yung kolorete ko sa mukha eh. Masyadong tahimik ang baryo nitong nagdaang araw. Parang mas nagiging mailap sila sa tingin ko. Baka nagdududa na sila na may mga manunugis na nakapasok dito sa baryo dahil sa bunong braso. Dapat talaga hindi ko na tinanggap yung hamon ng mokong na yun eh. Kahit ano pang sabihin mo, nangyari na ang dapat mangyari. Dapat mas maging maingat na lang tayo sa mga kilos natin. Teka. Ako lang to, no? Ay, kala ko naman sinalakay na kami. Magsabi ka naman, hindi yung pabigla-bigla ka nalang pumapasok. Oy, bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Bakit parang balisa kayo? Eto, nag-uusap kami nitong si Juan. Masyado kasing tahimik at payapa ang baryo nitong nakaraan eh. Kaya nag-aalala kami kung anong ginagawang hakbang ng Haring Aswang ngayon. Eto may sasabihin ako sa inyo. Ay, teka lang. Tapusin niyo muna yung ginagawa niyo. Ano ba yan? Magluluto kayo? Bakit may kalamansi? Kasi tong karne na to galing sa karinderya ng pinunong aswang na sinasabi mo. Dala to ni Juan. Nilalagyan namin ng kalamansi ang karne. Sa oras na mag-iba ang anyo ng karning to, kumpirmado, karne ng tao to. Tingnan mo unti-unti nang nag-iiba yung wangis ng karne. Hay, ano ba yan? Ang lansa? Pre, kumpirmado. Karne nga ng tao ito. Diyos ko! Tama nga sigurong nasagap kong chismis sa mga kaibigan ko sa parlor. O bakit? Ano nasagap mo? Umalis na naman daw yung mga trabahador ng may-ari ng karinderya. Baka kinatay na nila yung mga natitira nilang bihag at naghahanap na naman sila ng bagong grupo na kababaihan na bibihagin. Siguro kaya may karne ng tao na naman sila sa karinderya nila. Tama talaga ako, tub ko eh. Kaso, piling tao lang ang pinagbebentahan nila nito. Malamang, mga aswang yun. Ay nako, sinabi mo pa. Kaya palang tahimik ng baryo ngayon. Halos wala masyadong nag-iingay eh. Nasa ibang baryo pala sila sumasalakay. Diyos ko, may mga mabibiktima na naman. Kailangan na natin magmadali, Juan. Kung hindi mas dadami lang ang mga tao mabibiktima nila. Anong gagawin natin? Pagkabalik ng mga tauhan ng aswang na yan, guguluhin na natin sila. Pero nakakapagtaka kasi bakit hindi sila nabibiktima ng mga tao dito sa baryo? Bakit dumadayo pa sila sa ibang lugar? Yan ang aalamin natin. May nabanggit yung kaibigan kong bakla na malabo daw silang mabiktima ng mga aswang na yan. Ha? Bakit daw? May nagbebenta daw sa kanila ng proteksyon. Nagbebenta? Hindi ba bawal ibenta ang mga pangontra sa organisasyon natin? Oo nga, bawal ibenta ang mga pangontra. Kusang ibinibigay yan.
Kung ganun may huwad sa grupo natin. Ginagawang negosyo ang mga pangontra natin. Lintik na. Hindi pa nga natin nalalaman kung sino talaga yung pinuno ng mga aswang na naglulungga sa baryo na to. Dumagdag pang bagay na yan. Kailangan na talaga natin magmadali, pre. Tutugisin ko muna yung pinuno ng aswang na yan. Pagkatapos yung huwad na santigwan naman. Maalala ko talaga sa akin yan. Ano ba to? Pabigat ng pabigat ang mga suliranin na kinakaharap natin. Ngayon pa talaga. Nakumpirma nga naming karne ng tao ang karning ipinuslit ni Juan mula sa karinderya. Mas nadagdagan pa ang suliranin sa balitang inihatid ni Delilah na may nagbebenta ng pangontra laban sa aswang sa mga taga-baryo. Bagay na labag sa kautusan naming mga santigwar. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga pangontra na galing sa amin. Dahil dito, mas lalong bumigat ang pasan-pasan naming responsibilidad. Kahit ganun pa man, ay desidido pa rin kaming lipulin ng mga aswang na nagtatago sa baryo na yun. Balita ako, pre. Nakabalik na yung mga nasasakupan ng may-ari ng karinderya. Ha? Ganun ba? Tulad noon, marami silang dalang mga sasakyan. Malakas ang kutob kong mga bagong biktima nila ang nasa loob noon. Kung ganun simulan na natin. Mabuti pa. Maupo ka na rito nang sa ganun malagyan ko na ng kolorete ang mukha mo. Aalis na ako. Baka mauli pa ako sa duty ko. O sige. Maiwan ko na muna kayo Patungkol sa nabanggit nyo nung nakaraang gabi. Alin doon? Yung pinagdududahan yung santigwar na nagbebenta ng mga pangontra. Bakit? Natanong ko kasi sa kaibigan ko sa parlor kagabi yung bagay na yon. Anong sabi niya? Isang bata daw na nagbibisikleta nagbebenta ng banal na tubig. Dumaan daw kahapon ulit yung batang yon. Saka lang kasi yung nagpapakita dito sa baryo sa tuwing umaalis yung mga trabahador na may-ari ng kainan Hindi lang pala tayo, Jude. Matagal na palang alam ng mga tao dito na may aswang sa baryo nila. Matagal na din silang umaasang may makakatagpo sa liblib na baryong ito at matulungan sila. Hindi sila lumalaban dahil sa hindi nila alam, kundi hindi sila lumalaban dahil alam nilang hindi sila mananalo. Alam nilang may demonyo mga sinaunang may-ari ng baryong ito Kung ganun pala, hindi na natin kailangan pang kumbinsi ng mga taga-baryo. Oras na malaman nilang may kakampi sila, unti-unti na din silang mag-aalyansa laban sa mga aswang na yan. Sabi ng kaibigan ko, isang beses lang daw nilang nakita ang may-ari ng kainan na yan dito sa baryo. Hindi daw kasi lumalabas ang may-ari kung hindi nagpapadala lang ng utos dun sa kanang kamay niyang si Jackson Malalaman din natin yan kalaunan. Anong plano mo sa batang santigwar? Baka kung sakaling makausap natin siya, pwede din natin siyang makumbinsing makipagtulungan sa atin. Matagal na ako sa grupo namin. Ni minsan, wala akong nakitang batang miyembro namin. Kaya kung sino man yung nasa likod ng pagbebenta ng mga pangontra, alam kong ginagamit niya ang bata para matago ang tunay niyang katauhan. Mautak din siya Hahayaan na lang natin siya. Sa ngayon hahayaan na muna natin. Kahit bawal yung ginagawa niya. Nakakatulong din naman sa mga taga rito na maligtas sila sa pag-atake. Kaya pala, hindi nila ginagalaw ang mga tao rito Hindi pala talaga sila makakalapit. Ayun na. Tapos ko nang lagyan ng kolorete mukha mo. Maraming salamat, Delilah. Paano? Aalis na din ako. Maglilibot ako sa baryo. Sige. Papasok na din ako sa trabaho ko maya-maya. Nang maihanda ko ng sarili ko sa pagpapanggap, ay kaagad din akong lumabas ng bahay na inuupahan namin. Tirik ang araw pero alam kong may mga aswang na nakikisalamuha sa mga tao sa baryo. Ang inakala kong isang normal lang na araw ay naging pagtatagpo namin ulit ni Jackson. Naging mainit ang tensyon sa aming dalawa dahilan para magkaroon na naman kami ng pagtatalo. Hay nako, kainit naman. Psst! Uy! Bata, ikaw pala. Saan ang punta mo ating astig? Ay, ano nga pala ulit ang pangalan mo? Julie, tama ba? Hindi, mali ka. Judy ang pangalan ko. Judy pala yun? Ano yung binibenta mo? Ito ba? Bawang to. Bili ka na ate. Ay nako, marami pang bawang sa bahay. Ganun ba? Sayang naman.
Matumal ang benta mo ngayong araw? Oo eh. Bakit? Wala masyadong bumibili? Opo. Kadalasan kasi ng mga tao dito nakabili na kahapon. At saka yung kainan na yan. Ang laki-laking kainan. Ni minsan hindi ko nakitang bumili ng bawang ang mga yan. Ano kayang ginagamit nilang rekado sa mga ulam na benta nila? Baka naman sa bayan sila bumibili ng napakaraming bawang. Ah, baka nga. May alam ka bang pasyalan dito? Meron. Kaso malayo dito eh. Ah, ganun ba? O anong gagawin mo? Bubuhatin ko itong mga bawang ko. Mag-iba na naman ako ng pwesto. Masyado nang mainit tong pwesto ko eh. Isa mo naman ililipat yan. Dun sa may kanto. Dun sa may punong mangga. Hindi tatamaan ng araw tong paninda ko. Mukhang hindi mo kaya. Ano ko ba, ate? Kaya ko to. Palagi ko kayang ginagawa to. Tingnan mo yung mukha mo ang pula oh. Para ka tuloy nagmumukhang kamatis. Huwag mo nga akong asarin, ate. Kita mo ngang hirap na nga ako dito eh. Oh, dahan-dahan. Ako na nga lang. Ha? Sabi ko, ako na lang ang magbubuhat. Ay, ako na ate. Babae ka pa naman. Ako na kasi dyan. Sige na, tumabi ka na. Ay, sige. Isa, dalawa, larga. Wow, ang lakas mo naman. Malamang, ako pa. Ha? Sino yun? Narinig mo ba yun? Narinig mo din pala ate. May lalaking boses barumbadong nagsalita kanina eh. Barumbado? Opo. Dinig na dinig ko eh. Napaka-barako ng boses. Narinig mo rin ba ate? Oo, narinig ko nga din eh. Sino kaya yun? Baka guni-guni lang natin yun. Hindi. May nagsalita talaga ate. Kasi kung guni-guni lang, paanong pati ikaw narinig mo? Nalinti ka na. Tingnan mo nga naman kung sinong nakapaldang kargador ang nakasalubong ko ngayong araw oh. Si Kuya Jackson na naman. Masaya ako makita ka muli, babaeng mayabang. Hindi ako mayabang no, malakas lang. At saka, ano naman paki mo kung nakapalda ako, babae ako? Yabang mo talaga. Kargador ka lang pala. Ano naman ngayon? Anong problema mo sa mga kargador? At saka, hindi ako kargador no. Tinutulungan ko lang tong batang to na buhatin ng mga paninda niyang bawang. Ang hinhin mo magsalita ah. Mas lalo akong naiirita sa'yo eh. Ilabas mo ang angas mo. Ngayon mo ako subukan, babaeng mayabang. Pagkasabi ni Jackson ng mga katagang yun, ay kaagad niya akong tinulak dahilan para matumba ako at magkalat ang mga panindang bawang ni Dino sa daan. Gusto ko pang umiwas sa gulo kabanong pero hindi talaga umaatras si Jackson sa paghahamon sa akin. Aminado kong napikon ako sa mga oras na yon kung kaya't hindi ko napigilan ng sarili kong makipag-away. Oh, Kuya Jackson, tama na yan. Anong tama na? Malis ka dyan bata. Baka ikaw tamaan ka sa akin. Naku ate, ayos ka lang ba? Ano? Hindi ka lalaban? Asa na yung yabag mo? Kuya Jackson, tama na yan. Bayaran mo lahat ng paninda ng bata. Huwag na ate, ayos lang. Pupulutin ko na lang. Hindi. Huwag mong pulutin yan, Jude. Hindi ka umigawa sa mga paninda mong yan. Hindi ate. Pag pumalag ka kay Kuya Jackson, mas lalo lang lalaki ang away niyong dalawa. Hoy, damulag! Bayaran mo. Huwag kang pangising-ngisi lang dyan. Hindi nakakatuwa ang ginawa mo. Ate Judy, huwag na. Alis na lang tayo dito. Hindi pwede yan. Kaya namimihasa tong ungas na to eh. Dahil palagi siyang pinagbibigyan eh. Ano, bakit? Papalag ka? Bayaran mong paninda kung hindi tatama ka talaga sa akin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Bakit? Pakita mo tapang mo, sige. Akala mo aatrasan kita? Ate, huwag na. Pinapalibutan na tayo ng mga tao. Pinagtitinginan nila tayo. Tama na yan. Hindi. Gunggong kasi to eh. Ano ha? Ano? Ala, Kuya Jackson, bakit mo sinapak si Ate Judy? Parang nangitim ng konti ang mga mata ko sa pagsapak ni Jackson sa akin. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko at sinalubong ang kanyang mga mata na kumikislap sa tuwa dahil sa pagsapak niya sa mukha ko.
Nakangiti siya na parabang ngiting aso, dahilan para mas lalong kumulo ang dugo ko. Dahil dito Kabanong, ay hindi ko na napigilan pa at sinuntok siya ng diretso sa muka, dahilan para mawalan nito ng balanse at mapasalampak sa lupa. Aray ko! Astig! Ganyan nga, Ate Judy! Wata! Tama na! Hindi na! Ayoko na! Ang angas mo kanina, di ba? Bakit ngayon nagsisigaw ka? Hindi pa tayo tapos. Di tama na! Hindi na ako ulit! Wala, si Kuya Jackson natanggal ang ngipin niya. Ano? Babayaran mo ang paninda ng bata o hindi? Magbabayad! Sige, magbabayad ako! Pangako! Mamaya babayaran ko! Tama na. Ate Judy, awat na sa pagsuntok para nawawalan na siya ng ulirati oh. Tama na yan, ate. Pilit sinasalag ni Jackson ang suntok ko. Pero dahil sa lakas nito ay natatamaan ko pa rin ang mukha niya kahit papano. Dahil sa sunod-sunod na suntok ko ay natanggal ang mga ngipin ni Jackson at halos puno na ng dugo ang mukha niya. Natigilan lang ako sa pagsuntok sa mukha niya nang biglang pumagitna sa kanya si Dino. Tama na, ate Judy. Patawad, hindi na ako ulit. Itigil mo na ito, Ate Judy. Magbabayad na naman daw siya sa lahat ng paninda ko eh. Oo, patawad. Sige na, babayaran ko na. Alam mo pala ang salitang patawad? Sa susunod na makita tayo at papakitaan mo ako ng angas, malalagot ka sa akin, ha? Dahil sa away namin ni Jackson, ay mabilis kumalat ang balita patungkol sa isang mayabang na babaeng bagong lipat sa baryo. Dahil dito ay marami ang nakakilala sa akin sa tuwing lumalabas ako ng bahay at nakuha ko din ang interes ng may-ari ng karinderya na siyang mismong tinuturo ni Delilah na pinuno ng mga aswang na naglulungga mismo sa lugar na pansamantala naming tinutuluyan. Isang gabi ay nilooban kami ng mga magnanakaw na siyang magiging daan para mas mapalapit ako sa Haring Aswang. Paring Jun! Jun! Uy, ano ka ba, Juan? Hinaan mo naman ang boses mo. Nasaan si Jun? Ano ka ba? Baka may makarinig sa iyo eh. Ay, si Judy pala. Oh, bakit? Napaaway ka raw ulit sa damulag na yun ah. Oo eh. Oh, bakit ba? Kalat na kalat sa baryo. Ikaw nga pinag-uusapan dun sa karinderi na pinapasukan ko eh. Marami nang nakakakilala sa iyo, Jude. Eh kasi, napikon ako eh. Pati paninda ng bata, hindi niya pinalampas kaya ayun, nasuntok ko tuloy. Napasobra pa nga eh. Buti na lang po, magitna na yung bata sa amin eh. Mukhang mas lalong tayong pag-iinitan sa baryo na to ah. Mabuti na din kung ganun para lumabas na sa lungga niyo yung pinuno ng mga hayok sa laman na yan. Hindi kaya mas lalo lang maraming inosenteng tao sa baryo na to ang madadamay kung magwawala ang mga aswang na yan nang wala sa oras? Pero hindi naman pwedeng wala akong gawin. Inaalipusan na ng damulag na yun yung bata eh. Sabi nung kanina, babayaran niya daw. Ewan ko lang kung tutupad yun sa usapan ah. Eh paano na to? Pinaghahanap ka na ng ibang mga trabahante sa karinderya. Alam kong mga sungil din yun. Iniiwasan ko nga tumitik sa mga mata nila kanina eh. Nung kinakausap nila ako, naasiwa ako. Nakabaliktad kasi ako sa mata nila eh. Ayaw ko din namang magpalata na alam kong aswang sila baka lalo lang pumalya yung plano natin. Mukhang di naman yata uubra tong plano kong pagpapanggap na babae. Tigil na lang kaya natin to. Mag-iba na lang tayo ng plano. Ano naman ang gagawin natin? Pag-iisipan ko pa. Paano? Maghahanda na ako ng mga pangontra. Mas mabuti nang handa tayo. Kung sakali mang lusubin tayo ng mga galit na sungil na yon. Ay nako, makapagilamos na nga lang. Nangangatin na din yung mukha ko sa makeup na to eh. Hala! Diyos ko! Parang sila na yata yung nasa bubungan. Ano? Laban na ba? Hindi, wag. Ako na lalabas. Hindi nila pwede makita lahat ng mga pangontra na yan. Mas mabubulilyaso tayo kapag nakita nilang tatlo tayo dito. Mas mabuti na kung sakali mang may mahuli sa atin, isa lang. Kung ganun malaya pa rin kayo makakagawa ng plano dito sa labas. Paano kung marami pala sila sa labas? Kaya ko to. Ako pa ba? Hindi. Hindi ako mapakali pare kung wala akong gagawin. Sisigaw na lang ako bilang senyas kung kakailanganin ko ng tulong sa labas. Pero hanggat wala akong sinasabi, wag na wag kayong lalabas ha. Nakakaintindihan ba tayo?
Sige, mag-iingat ka pre ha. Alerto lang palagi dito sa loob. O sige na, aalis na ako. Lumabas ako ng bahay na nakasuot pang babae pa rin, pati mga koloreto ko sa muka ay hindi nagalaw. Inaasahan kong sa paglabas ko ay mga aswang na sungil ang haharap sa akin. Pero imbis na aswang ay pinalibutan ako ng mga lalaking nakasuot ng itim at maskara sa muka. Doon ko napagtanto na hindi sila pumunta sa bahay para mambiktima kung hindi naroon sila para tambangan ako. Hindi pang aaswang ang intensyon nila, kung hindi ay makipag-away ng sapakan. Lahat sila ay may dalang 2x2 para pang depensa habang ako'y wala. Kung ganun nandito kayo para manapak ng babae na kagaya ko, mga wala kayong modo, makakatikim kayo sa akin. At nagsimula na nga kaming magsuntukan. Aray, masakit yun ha. Eto, tikman mo to. Nakipagpambuno ko sa mga lalaking nakamaskara gamit lamang ang aking mga kamay. Maingat ako sa bawat magsaliko sa kanilang mga atake. Pinaghalong suntok at sipa ang ginawa ko sa mga lalaki. At siniguro kong tatamaan sila sa sikmura at batok sa tuwing bumabato ako ng suntok laban sa kanila. Hindi ko na alam kung minuto na ba o oras ang lumipas sa pakikipagbuno ko sa kanila, pero tagumpay kong napatumba silang lahat. Ayan, bagsak kayong lahat. Ano, lalaban pa kayo? Nang biglang may marinig ako mga palakpakan. Magaling, magaling. Hinahangaan kita, Binibini. Hindi ko inaasahan na ang tao pala na tumalo sa pinakamalakas kong kanang kamay na si Jackson isa palang magandang dilag. Kahanga-hanga ang lakas mo, Binibini. Ikaw ang nagpadala sa kanila? Pasensya ka na kung medyo mapanakit ang sorpresa ko sa'yo, ha? Ganyan talaga kasi ako Magino pero medyo bastos. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Judy. Judy? Oo, tama ka. Judy, napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa'yo. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan Kung ayos lang sa'yo ay hahawakan ko ang kamay mo. Ang lambot pala ng mga palad mo. Sa pambihirang pagkakataon na yun, Kabanong, ay nakaharap ko mismo ang haring aswang at may pangalan nitong Marcelo. Napangiwi ako nang hawakan nito ang aking kamay at marahan na hinalikan ito. Paniwalang paniwala ang haring aswang na isa kong babae. Nang magtama ang mga mata namin, ay kitang-kita kong nakabaliktad ang refleksyon ko sa mga mata nito. Kahit diring-diri ay tinis ko pa rin ang mga pinaggagawa ni Marcelo sa akin para sa misyon. Hindi pwedeng madaliin ang plano namin dahil mas marami mga inosente sa baryo ang madadamay kung tuluyang magpapakawala ang mga aswang. Napakamaugat naman yata ng kamay mo. Ano kasi, mahilig ako sa panlalaking trabaho Nagugas ako ng plato at saka nagsisibak din ng kahoy. Ganyan ang gusto ko sa mga babae. Malalakas. Sumama ka sa akin at hindi ka na magsisibak pa ng kahoy. Magbubuhay prinsesa ka. May kasama ka ba sa loob ng bahay na yan? Pwede bang pumasok? Wag na. Medyo kasi magulo pa sa loob Ganun ba? Oo Alam mo bang pista sa baryo bukas? Ganun ba? Ngayon ko lang nalaman. Bagong lipat lang kasi ako dito Pwes, iniimbitahan kita sa salo-salo na gaganapin namin. Ano, pupunta ka ba? Oo naman. Sino ba ako para tumanggi sa'yo? Yan! Gustong-gusto ko din sa babae ang masunurin. Inaasahan ko ang pagdalo mo bukas na magandang Binibini. Huwag ka mag-alala. Sisiputin kita bukas sa salo-salo. Talaga? Kung hindi, magtatampo talaga ako sa iyo. Huwag ka mag-alala. May isang salita akong klase ng babae. Yan! O paano? Aalis na ako. Bago pa man ito tuluyang umalis, ay humalik ito sa aking pisngi. Dali-dali akong pumasok sa loob para magilamos. Nang sa ganun ay maibsan ang pagkairita ko sa hadi ng mga sungil. Kinabukasan, kagaya ng sinabi ni Marcelo, ay naging abala nga ang lahat ng nasa baryo dahil sa kanilang pista.
Naging malaki din ang paghahanda namin dahil alam kong pagsapit ng gabi ay kikitain kong muli ang hari ng aswang. Ngunit may isang pangyayari ang hindi inaasahan na naganap sa nasabing piging. Nakamasid lang kami ni Delilah sa gilid, Jude ha. Sige, alerto lang kayo ha. Oo naman. Ayos lang ba yung mukha ko? Oo, ganda mo ang tingnan eh. Parang nai-inlove nga ako sa iyo eh. Sana mahulog talaga ang loob ng haring aswang sa iyo. Sana nga, para mas mapadali ang pagpasok ko sa lungga nila at para malaman ko na din kung anong kahinaan nila. O sige, pumasok ka na. Sige. Oh, aking binibini. Hindi mo talaga ako binigo ah. Sumipot ka talaga ah. Kanina pa ako naglilibot dito eh. Nandito ka lang pala makikita. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din pero mas maganda ka kaysa sa hapon. Sus, bulero. Huwag kang ganyan. Nakakaya naman. Ano ka ba? Totoo naman talaga eh. Ang ganda mo. Sa kanila, mayabang ka. Pero para sa akin eh, ikaw ang pinakamainhin na palabang babae na nakilala ko. Mahinhin talaga. Mas malakas pa sumuntok yan sa'yo. Teka, sino ba yung kasama mo? Parang kanina pa may sinasabi. Pre, Ito si Juan. Juan? Oo, isang kaibigan. Para kasing may sinasabi ka dyan, Juan ah. Wala akong sinasabi. Para kasing may binubulong-bulong ka dyan eh. Gusto mo ba maglibot tayo yung tayong dalawa lang? Talaga? Ayos lang sa'yo? Paano yung kaibigan mo? Siya? Pabayaan mo na siya. Kaya na niya ang sarili niya. Gusto ko kasing masolo ka eh. Oo ba? Halika. Sige, Juan, aalis na muna kami ha. Mas gusto ko doon tayo. Walang tao doon. Parang gusto ko din dun eh. Halika na. Sumunod ka na sa akin. Habang binabaybay namin ang daan kabanong papunta sa parte ng baryo na masukal ay hindi ko maiwasang tangkaing saksakin siya sa likuran habang nakasunod ako. Pero hindi ako makahanap ng tiyempo dahil sa tuwing aakma kong iaangat ang kamay ko ay lumilingon siya sa akin at nagsasalita. Nang makarating kami sa masukal na lugar ay walang ura-urada niya akong hinila at niyakap daylan para magtama ang aming dibdib. Doon ako nagkaproblema dahil ramdam kong nagalaw ang tela na isiniksik ko sa dibdib para magmukha kong may suso. Sa kasamaang palad pa ay nahulog ang telang siniksik ko sa kaliwang suso habang yakap-yakap ako ni Marcelo. Ay, ano ka ba Marcelo? Nanghihila ka bigla eh. Sus! Gustong-gusto ko talaga mayakap ka eh. Huwag ka na magpubiglas pa, binibini ko. Ako din naman eh. Gusto kitang makayakap. Sana ganito na lang tayo habang buhay. Sana nga no. Ano yun? Ha? Wala yun. Para kasing may nahulog eh. Nahulog? Wala naman ah. Hindi. Parang meron talaga eh. Teka, titignan ko. Wag! Ha? Bakit ayaw mong tingnan ko? Gusto ko sa akin lang ang atensyon mo eh. Titingnan ko lang naman saglit kung ano yung nahulog eh. Akmang titingnan na ni Marcelo kung ano yung nahulog sa lupa nang naisipan kong hawakan ng mariin at sapuhin ang kanyang muka. Malaking tulong din ang dilim sa gabing yon at alam kong ang sungil na aswang na nasa taong anyo ay malabo mga mata tuwing gabi. Dahil dito, hindi mapapansin ni Marcelo na hindi na pantay ang suso ko dahil nahulog na sa lupa ang isa nito. Para maagaw ang atensyon ni Marcelo ng buo ay niyaya ko ito ng kasal. Teka. Parang may nahulog talaga eh. Marcelo? Ano ba yung binibini ko? Ang higpit yata ng hawak mo sa mukha ko. Pasensya na. Excited lang. Bakit ba? Ano ba yun? Ano kasi eh. May sasabihin sana ako sa'yo. Bakit? Ano ba yun? Kung ayos lang sa'yo, gusto mo ba? Gustong alin? Gusto mo ba ng kasal? Kasal? Oo, kasi parang hindi ko kayang pigilan ng damdamin ko eh. Magpakasal na tayo. Abay,
Oo naman. Yes! Magpapakasal na ako! Hindi ko alam kung bakit yun ang paraan na naisip ko sa mga gabing yon. Ang yayain siya ng kasal. Pero habang naglululundag siya sa tuwa, ay dali-dali kong kinapa ang nahulog kong telang suso at ibinalik ko sa aking dibdib, habang wala pa sa akin ang atensyon ni Marcelo. Isang malaking malalim na hininga ang pinakawalan ko nang malampasan ko ang napakadelikadong sitwasyon ko noon. Ni minsan bilang lalaki ay hindi ko naisipan na darating ako sa punto ng buhay ko na kakabahan ako sa rasong nahulog ang peking suso ko. Ano? Teka lang parang nabingi ako sa narinig ko eh. Ang sabi ko kasi Diyos ko naman pre, naglibot lang kayo eh, may kasal na kagad na mangyayari. Delikado ang inisip mo, Jude. Kasi kung magiging asawa ka niya, hindi ka na pwedeng umalis sa lungga niya at kalaunan mabubuko ka niya. Ano ba yan? Kaya ako nga sinasabi to sa inyo ng ganun eh. Makapag-isip tayo ng paraan para mapuksa natin siya sa mismong araw ng kasal ko. Anong gagawin natin? Hindi ko pa nga alam. Pero bukas, ipapakilala daw niya ako sa mga trabahador niya. Oras na makita ko nang nasa loob ng karinderya na yan, malalaman ko ng daan at makakapagplano na ako ng kung anong gagawin natin. Yung damulag na kanang kamay ba nakita mo? Hindi eh. Ilang araw ko nang hindi nakikita yun. Bakit mo natanong? Wala. Kasi kahit sa karinderya, hindi ko na siya nakikita eh. Malay mo ba? Baka nasa paligid lang yun. Hindi lang talaga nagkukusulit yung landas namin. Baka ganun nga. Kailangan ko maganda para bukas. Ay, siya nga pala. Tingnan mo to Holy water to Saan mo to nakuha? Malayo ang simbahan dito sa baryo Bumili ako dun sa bata kagabi. Yung bang sinasabi kong nagbebenta ng pangontra laban sa aswang? Yung bang batang nakabisikleta? Nagbenta kasi ulit kagabi. Kaya bumili na lang ako sa kanya. Eto 3 tong binili ko, tig-iisa tayo. Kung ganun kilala mo na yung bata na nagbebenta? Hindi ko nakita yung mukha niya Ha? Bakit naman? Kasi nakabonet siya. Hindi din nagsasalita. Sabi ng mga kaibigan ko dun sa parlor, ganun daw yon. Hindi nagsasalita, senyas lang. Masyado siyang maingat Sa susunod na makita mo siya, puntahan mo ako dito sa bahay Gusto kong makausap ang batang yon. Gusto kong malaman kung saan galing ang mga pangontra na binibenta niya. Sige, huwag ka mag-alala, Jude. Pag nakita ko siya ulit dito sa baryo, ipapaalam ko sa'yo kagad. Tulad ng ipinangako ni Marcelo sa akin, ay kaagad na ipinakilala niya ako sa mga trabahador niya. Naging mainit ang pagtanggap nila sa akin. Sa bawat parte at sulok ng loob na nadadaanan namin, ay mariin kong tinatandaan ang mga ito. Habang abala si Marcelo sa pagpapakilala sa akin, ay unti-unti ko nang binubuo ang plano sa isip ko. Kung papaano ko siya pupuksain. Isang pagkakataon nang nakita kong tuluyan ng wakasan ng buhay niya gamit ang biniling holy water o banal na tubig ni Delilah na ibinigay niya sa akin. Dito ang lugar kung saan namin kinakatay ang mga karne na ginagamit namin sa karinderya. Ang linis naman yata. Saan niyo ba nilalagay ang mga buto? Patungkol sa buto, pinapakain namin sa aso. Aso? Oo, Saan niyo naman tinatali yung mga aso niyo? sa bodega namin. Siya nga pala, gusto mo ba ng tsaa o kape? Kahit tubig na lang, ayos lang sa akin ng tubig. Tubig nga. 2 baso dito. Para sa akin at sa pinakamamahal kong binibini. Para saan to? Yan? Huwag mong hawakan yan. Ay naku, pasensya na. Sabing tubig dito Ang bagal niyo naman kumilos dyan. Ayos lang. Teka lang. Dito ka lang Ipapasok ko lang to. Sige. Dito mo lang ilapag yung tubig. Maraming salamat Maya-maya'y may dumating na trabahador dala ang tubig. Dito mo lang ilapag yung tubig. Maraming salamat. Nang tumalikod si Marcelo papunta sa loob ng isang silid para ibalik ang isang maliit na estatwa na hinawakan ko, ay dali-dali kong inilabas ang holy water na itinago ko sa gilid ng palda na suot-suot ko. Sakto din naman na dumating na ang kumuha ng tubig. Ibinuhos ko lahat ng holy water sa baso mismo ni Marcelo na may lamang tubig.
Sa isip-isip ko ay kung maiinom niya ang tubig na may holy water ay unti-unting malulusaw ang kanyang mga laman loob at manghihina siya. Mas mapapadali nito ang pagpuksa namin sa kanya, ngunit habang ginagawa ko pala yun ay may 2 pares pala ng mga mata na nakamasid sa akin. Ano yung inahalo mo sa inuming tubig ni Sir Marcelo? Ha? Ano ipapalusot mo ha? Ano yung boteng hawak mo? Wala to. Akin na! Ano ba? Akin na kasi! Akin na! Aba, holy water to ah! Akin na yan. Nilalagyan mo ng holy water ang inumin ni Sir Marcelo? Sino ka ba talaga? Ako si Judy. Jackson! Nakauwi ka na pala! Kumusta naman ang pinapagawa ko sa iyo? Oh, maganda umaga sir. Nagawa ko na po ang pinapagawa nyo. O nasa na? Nasa bodega po. Mabuti naman. Sige na, makakalis ka na. Sir, nasa na yung baso ng tubig ko? Ito ba? Pwede ho bang akin na lang yan? Nagpapatawa ka ba, Jackson? Kumuha ka ng tubig mo. Akin ang tubig ko. Ako na lang pong iinom. Sabi nga akin eh. Isa. Jackson ha, makakatikim ka na talaga sa akin. Akin ang baso ng tubig ko. Tuluyang nakuha ni Marcelo ang baso ng tubig mula sa pagkakahawak ni Jackson at tuluyan niyang nainom ang tubig na hinaluan ko ng holy water. Habang nilalagok ni Marcelo ang tubig ay nagkatitigan kami ni Jackson. Pareho kaming naghintay ng epekto ng tubig kay Marcelo pero nabigo ako. Ang mas ikinalito ko ay hindi ako ibinuko ni Jackson sa harap ni Marcelo sa mga oras na yon. Pasikreto nitong isinilid ang bote ng holy water sa bulsa niya at umalis, bagay na ipinagtaka ko. Ano? Walang bisa yung holy water kay Marcelo? Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Diyos ko naman oh. 2 bagay lang ang tinitingnan ko dyan. Ano? Sobrang lakas ni Marcelo na pati holy water hindi tumatalab sa kanya. O kaya, peke yung mga holy water na binibenta ng batang lalaki na yon. Ibig sabihin nililinlang lang ng batang yun yung buong na yun? Maaring gano'n na nga. O kaya maaari din ginagamit siya ng sinuman para magbenta ng mga peking pangontra para maging kampante ang mga tao dito sa nayon. Sa tingin mo, parte pa rin ba to ng plano ng Haring Aswang? Hindi ko alam. Wala makakapagsabi kung ano talaga ang tunay na pakay ng batang yun hanggat hindi natin siya nahuhuli. Ano plano mo? Eto. Ano to? Teka, mapa to ah. Mapa yan ang kabuuan ng karinderya. Diyan magsisimula ang plano natin. Ayos to ah. Hintayin na lang natin dumating si Delilah. Parang palubog na ang araw ah. Baka paparating na rin yun. Naalala mo nung una, natagalan siya ng uwi kasi may hinintay siyang pinasuyo na makeup sa kasama niya. Baka ganun uli. Kasi paubos na din yung mga kolorete sa mukha mo eh. O sige, hintayin na lang natin na bumalik siya para mapag-usapan na natin yung plano kung paano natin sasalakayin yung buong lungga nila sa araw ng kasal ko. Sige, magluluto na lang muna siguro ako ng hapunan natin. Tulungan na lang din kita. Hinintay namin ni Juan ang pagbabalik ni Delilah sa bahay na inuupahan namin, ngunit walang Delilah na umuwi hanggang sa mag-umaga na lang. Pinuntahan namin ito sa pinagtatrabahuan niyang parlor pero bigo kaming makita siya. Maging ang mga katrabaho niya hindi din alam kung nasaan siya. Nagtanong-tanong na din si Juan sa iba pa nilang kakilala pero wala pa rin makapagturo kung nasaan siya. Wala din daw eh. Pati sila hindi nila alam kung saan. Umalis daw kasi nung hapon ng mga bandang 3:00 daw. Tapos hindi na bumalik. Ano bang tinanong mo sa kanila? Di malamang tinanong ko kung nakita ba nila si Jude de la Cruz. Alam mo naman na pangalan mo ang gamit ni Delilah dito sa baryo kasi ikaw, Judy ang katauhan mo. Ay nako, nasaan na kaya siya? Ayos lang kaya siya? Paano kung naduwag pala si Delilah at iniwan na niya tayo dito sa baryo? Malabong gawin ni Delilah sa atin yun. Pero kung sakali man, tuloy pa rin ang plano. Nagawa na natin to dati na tayong dalawa lang kaya hindi magiging problema kung sa misyon nating to hindi natin kasama si Delilah. Paano yan? Malapit na ang kasal mo, di ba? Bukas makalawa na. Bakit ba ngayon pa nawala si Delilah? Hindi kaya nabuko o kaya nahuli siya? O kaya nabiktima na ng mga aswang? Malabo yan. Ilang araw na akong labas-pasok sa mismong teritoryo ni Marcelo
Malalaman ko kagad kung may nangyari man dito sa baryo pero wala eh. Ang tahimik dito sa mga nagdaang araw. At saka, gamit ni Delilah yung pangalan ko. Kaya kung nahuli siya ng aswang, dapat sinugod na tayo dito kasi kilala ako bilang manunugis eh. Sa bagay, ngayong wala si Delilah, tuloy pa rin ang plano. Ganun pa rin? Wala kang babaguhin sa plano? Wala. Basta sumunod ka lang sa plano. Wala nang kawala ang haring aswang ng mga sungil na yan. Panigurado, pag namatay ang kanilang hari, panghihinaan din yan sila ng loob. Malamang. Lahat ng mga klase ng aswang, sa hari o pinuno sila umaasa eh. Hindi sila marunong magdesisyon para sa buhay nila dahil bawat hakbang na gagawin nila, maaring malagay sa kapahamakan ang buong lahi nila. Hanggang sa sumapit ang nasabing araw ng kasal namin ni Marcelo, ay wala pa rin kaming Delilah na nahagilap. Hindi din kami pwede magsagawa ng malawakang paghanap sa kanya dahil magiging katakataka ang kilos namin ni Juan sa baryo. Ganun pa man, tinuloy pa rin namin ni Juan ang plano naming pagpuksa sa pinunong aswang sa mismong gabi ng kasal kung saan nakatago si Juan sa ilalim ng wedding gown ko. Mahaba kasi ang suot kong gown sa kasal at maluwag din ito sa ilalim. Dahil na din sa petticoat na nagbibigay hugis sa gown ko at nagsisilbi na ding lakas at suporta ko sa bawat takbang na gagawin. Ano? Sige na, sumilong ka na sa ilalim ng gown ko, sapa. Ano? Sige na, sumilong ka na sa ilalim ng gown ko. Ayoko nga. Mampupuksa na nga lang ako ng aswang, kailangan ko pang maamoy ang singit mo. Paano ka makakapasok sa kwarto namin kung hindi ka magtatago? Nakalimutan mo na ba na honeymoon namin ni Marcelo tayo gagawa ng kilos? Doon natin wawakasan ang buhay niya sa kwarto. Malayo sa mga alagad niya. Diyos ko naman oh. Si Delilah kasi dapat ang gagawa nito eh. Kaso hindi natin siya nakita. Isa pa din yung baklang yan ang pinoproblema ko. Sana naman ligtas talaga siya. Pagkatapos natin dito hahanapin din natin siya. Kung sakali mang naduwag siya at lumayo sa baryo, sana nga lang at ligtas siya at hindi siya nakasalubong ng aswang sa daan. Basta, ituloy na lang natin to. Mabibigyan din natin lahat ng kasagutan pagkatapos natin dito. Sige na, pumasok ka na sa ilalim ng gown ko. Isabay mo lang sa paglakad ko yung paghakbang mo para hindi nila malaman na may tao sa ilalim ng gown ko Ito na nga oh. Yung paa mo, huwag mo naman masyadong ipagdikit. Bumukaka ka naman ng konti, naiipit ako dito oh. Sira, tama na yung ganyang agwat. Pag mas nilakihan ko pa ng buka yung mga paa ko, magmumukha na akong bagong tuli na naglalakad sa kasal ni Marcelo. Ano ka ba? Sige na nga. Sa tingin mo, ayos lang kaya itong makeup ko? Si Delilah kasing magaling maglagay ng koloretes sa mukha ko Ewan ko. Ayos na siguro yan. Kahit pa naman siguro anong maging itsura mo, matutuloy pa rin ang kasal. Sa bagay. O sige na. Naging maayos ang lahat sa seremonya ng kasal namin ni Marcelo. Buong baryo ay imbitado. Parang pista ang nangyari sa lugar dahil sa dami ng handaan. Nang sumapit na ang gabi, ay isang bagay ang madidiskubre namin. Isang bagay na magbibigay kasagutan sa biglang pagkawala ni Delilah. At mabubuo din sa mismong gabing yon ay isang alyansang hindi ko inaasahan. Nag-enjoy ka ba sa kasal natin, aking binibini? Oo naman. Maraming salamat pala rito sa lahat ng to. Kahit ano kaya kong gawin para sa pinakamamahal kong binibini. Ano ka ba? Mabuti ba umakyat na tayo sa itaas, dun sa kwarto ko. Hindi na ako makapaghintay na masolo ka ngayong gabi, aking binibini. Nakaka-excite naman yung sinabi mo. Halika na. Ngunit may narinig akong isang hiyaw ng taong hinahataw. Teka lang, ano yun? Wala yun. May grupo lang ng mga tao na pinapaturuan ko ng leksyon sa mga tauhan ko. Pinapaturuan mo ng leksyon? Bakit? May tao kasi ako matagal ko nang hinahanap. At ngayong nahanap ko na siya pati ang mga kasamahan niya. Ha? Bakit? May nagawa ba siyang kasalanan sa'yo? Oo, sobrang laki. At hindi ko mapapatawad ang lalaking yan pati na din ang mga kasamahan niya sa mga bagay na ginawa nila sa amin noon. Kung ayos lang sa'yo, pwede ko ba silang makita? Ha? Para saan pa? Malamang dahil asawa mo na ako.
Karapatan ko din naman siguro malaman kung sino-sino ang mga taong nananakit sa'yo, no? Kung ganun dito tayo. Nang makita mo ang mga pagmumukha nila. Nang may buksan siyang pinto, nakita ko kung anong nasa loob ng kwarto na pinagmumulan ng mga hiyawan at natulos ako sa aking nakita. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nang makita kong si Delilah, pati na rin ang iba kong mga kasamahan na santigwar sa panunugis ay nakagapos sa mga kamay at duguan ng mga ito na hinahataw ni Jackson ng latigo. Ang tagal kong hinanap yung Jude de la Cruz na yan. Hindi ko inaasahan na ang pinuno pala ng mga manunugis na tumoda sa mga tauhan ko isa palang bakla. O Jackson, anong bago rito? Ito sir, pinag-aataw ko pa rin sila. Huwag kang tumigil ha. Ano, Jude de la Cruz? Anong pakiramdam na ikaw naman ang nasa posisyong nasa bingit na kamatayan ha? Hindi ka rin magtatagal sa lugar na ito. Hindi ka sisikatan ng araw. Ikaw na aswang ka. Wala ka nang magagawa. Papatayin ko kayo lahat ng mga tauhan mo. Ikaw! Ako? Hindi taong lalaki na pangasawa mo. Ang mapapayo ko sa iyo, umalis ka na dito. Mamamatay ka lang dito. Maaari kang maging pagkain ng lahi niya sa kahit na anong oras. Tumahimik ka! At tinataw nga uli ng latigo si Delilah. Aray! Hindi kita bibigyan ng paintulot na magsalita. Ikaw babae, tumakbo ka na. Ano bang ibig niyang sabihin, Marcelo? Bakit ganyan ang mga pinagsasasabi niya? Naku, wag mo na siyang pakinggan. Umalis na tayo rito. Alam kong sinadyang sabihin ni Delilah mga katagang yun para magmukha kong walang alam at inosente sa harapan ni Marcelo. Para bang may kutsilyo na tumarak sa dibdib ko sa mga sandaling yon. Kahit alam ni Delilah na pwede niyang ikamatay ang pangyayaring yon, ay mas pinili niya pa rin magpanggap para mapagpatuloy namin ni Juan ang pagpuksa sa aswang. Maging si Juan na nasa ilalim ng gaun ko ay alam kong nagtitimpi na din sa galit dahil ramdam ko ang higpit ng hawak nito sa mga binti ko. Duguan man ng mga kasamahan ko, ay kailangan kong isang tabi yun. Buo na ang loob kong ipanalo ang laban sa gabing yon kahit anuman ang mangyari. Kainis talaga yung mga taong yung kahit na kailan. Dito na lang tayo sa kwarto ko. Hayaan na natin si Jackson na tumapo sa kanila. Totoo ba? Ang alin? Na hindi kayo tao? Katulad ng sabi ng baklang yon? Ano ba talaga kayo? Walang katotohanan ng pinagsasasabi ng taong yon. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Wala no? Alam mo, tanggap naman kita kahit na maging ano ka pa man eh. Hindi. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pangdidirihan mo ako kapag naalaman mo. Hindi. Kahit ano ka pa, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kaya sabihin mo na kung ano talaga kayo. Kayo na mga tauhan mo. Ano ka ba talaga? Gusto mo ba talaga malaman? Oo naman. Hindi ka matatakot? Pangako? Hindi. Pangako. May mga sikreto kasi ako. Ito. Ito ang tunay kong anyo. Ha? Aswang ka? Bakit? Natatakot ka? Sabi ko na nga ba wala kang pinag-iba sa ibang mga babae. Siguro isusumbong mo ako sa mga manunugis ano? Ipapahuli mo ako? Pwes, nagkakamali ka. Dahil hindi ka makakapagsumbong dahil ngayon pa lang, papatay na kita mismo. Kakainin kita. Oh, bakit nakatayo ka lang dyan? Siguro nagulat ka sa sorpresa ko, no? Ako din naman eh. May sorpresa ako sa'yo. Ano? Mukhang mas nakakagulat ang sorpresa ko dahil mas astig to. Ha? Juan, lumabas ka na. Ngayon na. Sa wakas, tapos na din ako sa pagtatago sa singit mo. Ayos ka paring Jude ah. Yung boses mo, naging boses lalaki. At saka yung gown mo, napunit. Teka, brief ba yan? Lalaki ka? Ano, mas nagulat ka sa sorpresa ko, no? Ano, ayos ba? Tinawag mo siyang Jude? Ako ang tunay na Jude de la Cruz. Ako ang matagal mo nang hinahanap. Niloko niyo ako. Papatay ko kayong lahat. Humanda kayo sa akin. Uli ka na para dyan. Paring Juan, ngayon na! Kagad na inilabas ni Juan ang isang bote na may nakalagay na may abo ng isang buntot pagi na sinunog at kagad na inihipan yon dahilan para mapuwing si Marcelo. Sa punito ang mukha niya habang pilit na kinukusot ang mga mata.
Dahil sa pagkapuwing, ako naman ay inilabas ang isang punyal na inipit ko sa aking peking suso at walang pag-aalinlangan na itinarak ko ito sa kanyang dibdib, dahilan ng kanyang kamatayan. Ano, nasasaktan din pala kayo mga aswang no? Sana naisip nyo din kung anong klaseng sakit ang dinulot nyo sa mga taong namatayan at nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pagiging hayok nyo sa laman ng tao. Ang mata ko! Wala akong makita! Marcelo, hari ng mga sungil, sa salang pagpatay ng maraming tao, bilang manunugis, pinapatawang kita ng walang pinapatawang kita ng walang awang kamatayan! Agad kong winasiwas ang punyal ko sa hangin at nasundan pa ito ng malakas na angil ng aswang. Sabay itinarak ko ang punyal sa dibdib ni Marcelo, ang hari ng aswang. Pagkatapos naming mapatay si Marcelo, ay kaagad na din kaming lumabas ng kwarto para puksain na ang iba pang mga natitirang aswang. Ngunit tumambad sa amin ang mga nagkalat na nakahundusay ng mga katawan ng mga tauhan ni Marcelo. Na parabang habang abala kami sa loob ng pakikipaglaban ay may pumupuksa din sa mga aswang sa mismong labas ng kwarto nito. Oh, tinan mo dito paring Jude May mga nakahandusay na din dito. Puro mga walang mga pulso. Pati nga doon sa kwarto kanina na pinaglagyan kina Delilah wala ng tao. Di nasan sila? At sinong nasa likod nito? Biglang sumulpot si Jackson. Ako? Teka, diyan ka lang. Kalma, hindi ko naman kayo sasaktan Anong hindi? Aswang ka nga din, di ba? Baliktad ako sa mga mata mo Nilatig mo pa nga kaibigan ko Magpapaliwanag ako. Ang totoo talaga niyan, matagal na talaga akong may planong patayin yung pinuno naming si Marcelo. At bakit naman kami maniniwala sa'yo, Aber? May pinatay kasi siya noon na importante sa akin. Ang ate ko. Ang unang asawa niya. Pinatay niya ang ate ko dahil nakikipagkaibigan ito sa isang santigwar. Ang totoo niyan, may tumulong sa akin para mapatakas yung mga biyag ng mga kasamahan ninyo. Si Dino, ang batang nagbebenta ng peking holy water. Sabi ko na nga ba may mali sa holy water na yun Peke pala yun. Pinaniwala ko lang silang lahat na gumagana talaga ang benta niyang holy water para iwasan ni Mang Marcelo ang mambiktima dito. May lola kasi akong hindi na makalakad at halos lahat ng mga taong mahihina pinapatay niya. Maya-maya'y may mga yabag kaming narinig na papalapit. Diyos ko, nandito lang pala kayo. Uy, mamaya na kayo magchismisan. Diyos ko naman kayo. Nandito na sila. Paparating na. Paano ba yan? Sa susunod na lang siguro yung pagpapakilala. May mga asungot na aswang pa dito Teka, napunit yung pang ibabang palda ng gown mo, ate. Teka, brief yan Lalaki ka pala. Mamaya mo na problemahin ang brief ko, bata. Nandito na sila. Buksaan na! Yeah! Maririnig lang sa paligid ang pagwawasiwas ng itak sa ere. Napuno ng puksaan ang gabing yon. Tuluyan naming nalipol ang aswang na naglulungga sa baryong pansamantalang tinutuluyan namin. Naging mapayapa na din ang lahat pagkatapos ng labanan na yon at wala nang nawawalang babae sa kahit sa baryo. Puno man ang kagaguhan ng paglalakbay namin na yon, nakatagpo naman kami ng mga bagong tao na nagbigay ng direksyon sa misyon namin. Sa katunayan nga pagkatapos ng labanan na yon ay umanib na sa amin ng tuluyan si Delilah, Jackson at Dino. Naging baklaman ako kahit konting panahon. Yun naman ang katauhan kong pinakamalakas na pumuksa ng aswang. Ako nga pala ulit si Jude na nagsasabing hindi masama ang magmukhang tanga. Ang mas masama ay yung mayanggaw ka. Yun lang naman po at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Mga kayanggaw, mga kabangers, si Kabanong po uli. Bago po tayo magwakas ay nagpapasalamat uli ako sa lahat ng mga sumubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, kung maaari lang pong mag-subscribe kayo at pindutin niyo rin po yung notification bell para lagi kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos dito sa Pamela Clavil channel natin. At syempre, kung medyo nabitin rin kayo, iniimbitahan ko kayo na dalawin niyo rin yung iba pa natin mga channel. Yung mga kwento ni Kabanong kung saan mas mahahaba po yung mga kwento natin doon. At syempre, muli, mag-subscribe rin kayo para makasama kayo sa first 1 million subscriber ng channel na yon.
At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment at mag-like. At kung medyo bitin pa rin kayo sa kwento natin, inaanyayahan ko uli kayo dun sa bagong-bagong channel natin. Yung Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong mga moving images doon para meron na rin po kayo napapanood habang nakikinig kayo ng narration natin na meron na rin pong music and effects. O di ba mas maganda? Kaya huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe doon at pindutin ang notification bell para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng mga nasabing channel, ilalagay po namin sa description below at sa pin comment ang link ng mga nasabing channel. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!